Siguradong walang simpleng logical system na nagpapaliwanag sa napakaraming uri ng sakit at sintomas. O baka meron. Sa katunayan, mayroon ngang ganitong sistema sa antas ng mga uri ng tissue. Para maunawaan ito, ang kaalaman sa tatlong embryonic germ layers ay isang mahalagang malaman muna. Ang embryonic germ layers ay ang pagkakakilanlan ng cell layers na pinanggalingan ng isang embryo at dito nabubuo ng mga organ system at sa huli ng mga kumpletong organ. Ang mga germ layer ang pangunahing uri ng tissue sa katawan ng tao. Ang bawat tissue ay nagmula sa isa sa tatlong germ layers: endoderm, mesoderm, o ectoderm. Ang mesoderm ay nahahati pa sa lumang mesoderm at bagong mesoderm. Sa unang bahagi ng pagbubuntis, ang endoderm ang bumubuo sa lahat ng tissue para sa pagkuha ng pagkain at oxygen sa hinaharap, pagdumi, pagpaparami, at pangunahing pandama ng kapaligiran tulad ng panganib o pagkain. Kabilang dito ang karamihan sa digestive tract, lung alveoli, loob ng tainga, primal socket, sa paglalagyan ng mata, prostate gland, lining ng matres, at iba pang mga tissue. Ang kaugnay ng mga control center ng mga tissue na ito ay matatagpuan sa pinakamatandang bahagi ng utak, ang brainstem. Tingnan naman natin ang lumang mesoderm. Ang lahat ng tissue na nabubuo dito ay mayroong tungkulin na pagprotekta at pagsuporta. Kasama dito ang iba't ibang mga protective tissue gaya ng dermis, pericardium, pleura, peritoneum, nerve sheaths, sebaceous, pawis at mammary glands. Ang mga tissue na ito ay kontrolado ng cerebellum. Ang bagong mesoderm ay nagiging mga tissue na gamit para sa pagsuporta ng hugpungan. Nagbibigay ng katatagan, kakayahang gumalaw, lakas at paggana. Kasama dito ang lahat ng buto, voluntary muscles, mga litid at ligaments, ang dentin ng ngipin at ang blood at lymphatic system. Ang cerebral pith o ang looban ng cerebrum ang kumokontrol sa mga tisyong ito. Ang mga tissue na nabubuo sa ectoderm ay mahalaga para sa pakikipag-ugnayan sa mundo at para sa pagbuo ng hiyarkiya sa ibang mga buhay na nilalang ng kaparehong species. Kasama dito ang epidermis, nerves, enamel, iba't ibang mucous membranes, malaking bahagi ng sensory organs, at ang regulasyon ng sex hormones. Ang lahat ng mga tissue at function na ito ay kontrolado ng cerebral cortex. Bakit matagal ang proseso ng embryonic germ layers at pagbuo ng bata sa sinapupunan? Dahil ang lahat ng tissue mula sa iisang germ layer ay may kumikilos kaayon ng kanilang SBS. May dalawang paraan kung paano makaka-adapt ang mga individual na tissue sa isang hamon. Unang posibilidad, ang paggana ng isang tissue ay lalakas sa conflict-active phase. Halimbawa, sa salivary glands, ang paglakas ng function ay natural na lilikha ng mas maraming laway. Pagkatapos malutas ang sitwasyon, hihina uli ang paggana upang sa pagtatapos ng SBS, bumalik sa normal ang paggana ng tissue. Ikalawang posibilidad. Dito, ang paggana ng tissue ay unang humihina sa conflict-active phase at lumalakas uli kapag nalutas na ang hamon. Halimbawa, sa epidermis, nagreresulta ito sa pagiging hindi gaanong sensitibo o manhid pa nga dahil sa paghina ng function. Katulad sa unang posibilidad, babalik sa normal ang paggana ng tissue. Ang paraan ng pag-adapt sa dalawang posibilidad na ito ay magkasalungat nga talaga. Lahat ng tissue na kabilang sa endoderm o lumang mesoderm
ay kabilang sa unang pangkat. Lahat ng tissue na kabilang sa bagong mesoderm o ectoderm ay kabilang sa pangalawang pangkat. Tingnan natin ang balat bilang halimbawa. Binubuo ito ng ilang mga layer at meron din itong buhok, pawis, sebaceous glands. Lahat ng mga ito ay nagmula sa magkakaibang embryonic germ layer. Kaya naman ang kanilang ginagawa ay magkasalungat habang nasa two-phase ng kabilang SBS. Kaya hindi umiiral ang isang biological conflict at isang SBS sa balat. Kailangan mong tukuyin ang partikular na tissue na may sintomas. Tingnan natin ang panlabas na balat, ang tinatawag na epidermis. Isa sa mga tungkulin nito ay ang pagiging malapit at paghawak dahil sa sensitibo ito. Halimbawa, kung ang isang sanggol ay mahiwalay sa kanyang ina sa parang, madali itong maging pagkain ng isang predator. Kaya naman, ang pangdamdam ay nakaimbak sa biological code dahil mahalaga ito para makaligtas. Ang conflict content ng epidermis ay ang pagkawala ng contact o kahit ang hindi gusto, maling contact. Kung biglang mahiwalay ang isang sanggol sa kanyang ina sa klinika, madali itong maramdaman bilang biological conflict na ang pagkawala ng contact sa ina bilang conflict content. Sa sanggol, magsisimula ang SBS sa epidermis kaayon sa level ng psyche, utak at organ. Sa conflict active phase, ang epidermis ay manhid, tuyo at nagiging malutong dahil sa pagbaba ng function nito na may kasunod na pagkawala ng mga selula. Pagkaraan ng ilang sandali kung nalutas ang problema, matapos magpahinga at maibalik ang kumpiyansa, lalakas ang function ng epidermis at dadami ang mga selula. Kaya magiging hypersensitive, maga, namumula at masakit kaayon ng tagal ng conflict resolved phase na magtatapos naman sa pangangati. Tanging ang tindi at tagal ng SPS kasama ang mga pagbabalik-balik nito ang makapagpapasya kung ang conventional medical diagnosis ay hyperesthesia, eczema, dermatitis, neurodermatitis at iba pa. Ang panganganak ay masyadong magulo para sa mga ina, ama at sanggol. Ay nagpapaliwalag ng madalas na paglitaw ng matitinding sintomas ilang araw pagkatapos manganak. Maraming babae ang nakaranas ng 5BN o nakaramdam na may problema sa kasalukuyang paraan ng panganganak ay gumagawa ng malaking pagbabago sa kanilang pagbubuntis at panganganak kumpara dati. Babalik tayo sa ating mga halimbawa sa simula. Ang kidney collection tubes ay kabilang sa endoderm. Sa konteksto ng SPS, tumutugon ang mga ito sa pamamagitan ng paglakas ng function at pagdami ng selula na nagreresulta sa pag-reabsorb ng mas maraming tubig. Pagkatapos malutas ang problema, palaging may paghina ng function at pagkawala ng mga selula hanggang sa bumalik sa normal ang lahat. Ang mammary glands ay kabilang sa lumang mesoderm. Sa konteksto ng SPS, tumutugon ang mga ito sa paglakas ng function at pagdami ng selula. Kaya pagkatapos malutas ang problema, magkakaroon ng paghina ng function at pagkamatay ng mga selula hanggang sa bumalik sa normal ang lahat. Sa ngayon, hindi alam kung kaakibat ng pasyente ng tumor ang germ layers at kaugnay ng mga tissue. Kaya hindi natukoy ang SBS phase batay lamang sa sintomas. Batay sa simpleng paglakas ng function na may pagdami ng selula at paghina ng function na may pagkawala ng mga selula, halos lahat ng pagbabagong pisikal ay maipapaliwanag at mauunawaan na. Maging ito man ay paninilaw dahil sa pagdami ng bilirubin dahil namamaga ang ectodermal bile duct na dulot ng proseso ng nagpapadami ng selula sa conflict-solving phase.
O kaya naman ay pagkalagas ng buhok dahil sa paghina ng function ng ectodermal hair follicles sa conflict-active phase. O kaya naman ay paghina ng buto dahil sa paghina ng function ng bagong mesodermal na buto sa conflict-active phase. O kaya naman ay melanoma dahil sa paglakas ng function ng dermis sa conflict-active phase. O kaya naman ay tigyawat na may nana dahil sa pagkasira ng mga selula sa sebaceous gland sa conflict-resolved phase. O kaya naman ay polyp sa bituka dahil sa pagdami ng selula sa intestinal mucosa sa conflict-active phase at iba pa. Sa pag-alam sa kaugnayan ng tissue sa embryonic germ layer at ng kanilang ginagawa sa konteksto ng biphasic na katangian ng SBS, naipakita ni Dr. Hammer sa ikatlong Biological Law of Nature na ang bawat sintomas na pisikal ay maaaring eksaktong masuri kung ang mga sintomas ay natukoy ng wasto. Kaya ang pinagmulang sitwasyon sa buhay ng tao ay matutukoy at masusuri. Halimbawa, kung ang isang tao ay mayroong conjunctivitis, alam natin na kabilang ito sa ectoderm. Dahil dito, alam natin na ang SPS ay nasa conflict-resolved phase. Dahil ito ang panahon kung saan nababaliktad ang dating pagkaunti ng selula na nagre-resulta sa pamamaga at pangangati. Kaya malamang na naresolba niya ang problema, may kaugnayan sa conjunctiva bago nito na maaring matiyak sa pamamagitan ng pagtatanong. Ang problema ay ang pagkawala ng pansin sa isang importanteng bagay. Halimbawa, dahil sa pagpikit ng mata sa mismong sandali, pagtulog o paglingon. Tulad ng dati, kapag nagtatanong tungkol sa pinagmulan ng problema, kailangan makahanap ng iba't ibang paraan ng pagpapaliwanag na madaling maintindihan ng bawat tao. Siguro naisip mo ngayon, okay, ano na ngayon? Sa kabilang banda, parang may punto nga, pero naniniwala na ba ako sa 5 biological laws of nature o sa itinatag na medisina na may libo-libong doktor, bilyon-bilyong pondo para sa research, mga propesor, aklat, aralin at pag-aaral? Sa susunod na bahagi, makikita mo kung paano mo masusuri ang mga batas at kung ano pa ang kailangan. Pagkatapos, mawawala na ang pagdududa sa paniniwala. Dahil masusubukan mo na ang sarili mo, makakaranas at makakaalam.